malayo pa sa family. Tapos, nangungulila pa yan. Ang gusto niyan kausap. Tama ba? Hi, mentor Marilyn from Spain daw siya. Meron kami dyan sa Barcelona. Ayan, di ba naghanap sila kausap? Tapos pag mag-update ka pa, Mens, goal nating mag-sapphire ka, yun agad. Mens, goal nating mag-mover ka, yun agad. Kakasali pa lang. Siyempre, yung mga bagong leaders, wala silang alam regarding that. Tama, yung mga bagong saling mga members na exhausted na sa work. Tama. Kaya yung iba kasi, ito yung realization dyan guys, and this is the truth. Yung iba, kaya sila nag-join kasi nakikita nila yung lifestyle ng kapwa OFW nila sa Facebook na masaya. Tama, na nag-e-enjoy. Kaya sila na-attract na, ay gusto ko rin sumali sa IAM. Tapos little did they know, pag join pala, pukpukan pala. Tama? So ang tao, pagod na, exhausted na sa work, kaya naingganyong mag-join sa IAM kasi gusto ko doon. Parang ang saya lang nila. Wala silang ginawa kundi mag-post-post lang tuwing Tuesday ng mga weekly income nila. Tapos pagpasok, ini-expect niya, yung expectation niya versus reality, ang hirap pala niyan. 'Di ba? So, wag muna kayo doon. Darating tayo doon mga mens, pero doon talaga din kami nag-start. Okay? Yung sa don't just give goals. Ito kasi yung mga ginawa namin. Meron kaming tinatawag na sympathy. Okay? Paano ang sympathy? Kunwari, syempre bago ima-manual. Tama ba mga mens? Pag bago ima-manual, mens, ba't hindi po kayo naka-attend doon sa ating manual? So, makinig kayo doon sa reason. Makinig kayo, ano bang meron? Busy ka sa work. Ganun talaga pag mga OFW, no? Busy talaga. Kahit na naiinis ka, kailangan mo lambutan yung puso mo. So, yun yung isa sa mga kailangan mong matutunan. Hindi yung, kung ikaw dominante ka, kailangan mong mag-adjust. Hindi po pwedeng sila yung mag-a-adjust sa'yo kasi first time kanilang makilala, first time nilang mapasok sa ganitong environment, eventually naman, magbabago lahat yan. Aside from sympathy, kailangan mo ng sacrifices sa time. Alam niyo po ba mga mentors, majority of our OFW members, mas marami po ang aming kwentuhan kaysa sa aming mga goals. Totoo yan. Yan yung, mamaya ipapakita ko sa inyo ha. Chinat ko nga si Mentor Jen kasi kung kilala niyo si Mentor Jenilyn Marciliana, running namin siya ngayon. Basta, ipopost na lang namin. So, siya yung isa sa core ko na direct ko talaga na na-refer ko sa business years ago na ngayon siya yung talagang kumbaga yung alas ng grupo namin. Okay? So ngayon, ang pagbibigay kasi ng sacrifices sa time, alam nyo ba mga mets, maisingit ko lang kasi sobrang dami kong gustong i-share. Pero naghahabol kasi ako ng i-encode ngayon. Magpapacheck pa kami kay Grace. Alam nyo ba mga mens, dumating, etong week na to, 2 weeks na, dumating ako sa time na actually 9:31, 10 p.m. po sleeping time ko na. Dumating ako, nasa ganung moment na kami. Matanong nga kayo, why ang aga mo nang matulog, Mentor NJ? Alas 10 pa lang ng gabi, tulog ka na. Oo, sleeping time ko na po ito, sa totoo lang. Itong mga ganitong oras. Why? Kasi po, nagigising ako. Kailangan kong habulin ang oras ng Spain kasi doon ko sila makakausap kasi kaka-out lang nila sa work. Gigising ako ng mga 4 a.m. or 5 a.m. Tapos dire-diretso na kami noon at sila matutulog sila 7 or 8 p.m. sa Philippine time. So naging parang taga-Spain na din ako. Kaya pag gumaten ako ng training minsan sa office, inaantok talaga ako pag yung mga paalas 10 na, paalas 11 na kasi talagang nag-adjust ako. Pinilit ko yung sarili kong mag-adjust sa oras nila. Kasi kailangan nagmamatch yung oras namin. Talagang sinasabayan namin at lagi kami may usapan na hindi ako matutulog hanggat hindi ka nag-chat. So nag-aantayan kami. Okay? Pia? Okay, yung aso ko po yun. Okay, aside from that, effort. Ayan. Alam niyo ba mga mentors, hanggang ngayon, okay, hanggang ngayon, hindi ko sila pinapagalitan. Though, meron kasing time na kailangan mo maghigpit, may time na kailangan mong umintindi. Alam niyo po ba, up until now, may mga pay-ins kaming i-encode. Siguro nasa 20 pay-ins ang i-encode ko after ng mentoring na to. Lahat po yun, ako ang mag-encode. Diba, sasabihin ng iba, dapat di ka na nag-encode kasi may grupo ka na, dapat di ka na nag-encode kasi ganito, kasi ganyan. Sa akin po kasi,
naiintindihan ko yung time nila na kung aantayin ko pa silang mag-encode, baka hindi kami umabot sa cut-off. Pangalawa, kung sa simpleng ganyan lang, meron kasi akong leader before, eto, share ko sa inyo. Hindi ko pa pangalanan kung sino. May scenario sa team namin na hindi pa siya ganun ka-resultado, pero kung mag-duplicate siya, maganda. Kaso nga lang, sa ibang tao, especially OFW, guys, iba ang building sa YEP, iba ang building sa OFW, at iba rin ang building sa may asawa. Yun yung napansin ko. Pag mga OFW, hindi sila yung kagaya ng mga yep na ikaw na mag-encode dyan, ikaw na bahala dyan, ikaw na mag-check niyan. Hindi. Kailangan ikaw pa yung mag-guide, lalo na pag mga may asawa. Yun yung napansin ko. Kunwari, mag-e-encode, ako pa yung mag-e-encode. Kunwari, ilan pa ba yung kulang? Ako pa yung magpa-follow up. Oo, totoo yan, Mentor Claire. Pag OFW, hindi ka pwedeng bossy. Iba, eto ha, iba ang, kung kilala nyo ba si Mentor Jeff, si Mentor Harold, kilala nyo yung mga yon, si Mentor Joy, pakichat nga if may nakakakilala sa mga yep namin. Kay Mentor, yung bago naming Sapphire, si Mentor Sheila, kung kilala nyo yung mga yon. Iba ang treatment ko sa kanila. Tanungin nyo sila. Dominant ako sa kanila. Pag sinabi kong tapusin na yan, tapusin na. Kayo na bahala dyan. Ilan pa kulang mo? O Jeff, take over. Ikaw mag-check. Pero sa mga OFW, iba. Iba. Kunwari, encoding, ako pa yung mag encode. O, sasabihin ko, Ate Jen, ilan pa kulang? Ako pa magpa-follow up kung ilan yung kulang. Kasi nasa work. Hindi mo po kasi pwedeng pilitin ng isang OFW na mag full-time, lalo na pagka may pamilya agad-agad. Hindi talaga. So as long as they are producing, as long as they are doing something sa organization mo, you need to adjust. Sabi nga, leadership is about being a server. Ganun dapat. Hindi kayong to be honest as up until this moment, pag sinabi ni Mentor Jen, ito pa yung key. Kailangan ituring mo sila na parang kapatid mo na, hindi lang business. Alam mo, pagka magkausap kami ni Ate Jen, kami, ang tawag ko sa kanya, Ate Jen, tawag niya sa akin NJ, walang minutes. Sa totoo lang, wala kaming ganun. Pag may kaharap na kaming leader, nag-iiba na. Ganun. Pag may kaharap na, alam namin yun. So, pag halimbawa, may mga kailangan siyang i-follow up, ako yung nagte-take over na kasi naglilinis siya. Ang gagawin niya, naka-headset siya, ako dumadakdak. Magre-reply sa chat kasi may amo siya. Domestic helper po pala siya. Dalawa ang work niya, isa sa umaga, isa sa gabi. So, may ano naman na kami, may deadline kami sa kanya. Sabi ko, once na nag-diamond ka na, hindi ka na pwedeng nagkukuskus ng inidoro. Kasi hindi na bagay sa isang diamond ang nagkukuskus ng inidoro. So ngayon, ang ginagawa namin mga mens, every time na may gagawin siya, nandun ako para akong backbone, para akong tungkod. Na kahit na malaki na siya, kahit na may grupo na siya, nakagabay pa rin ako. Yun ang napansin ko based on our team. Hindi ko naman sinasabing ganun sa lahat. It depends sa grupo. Pero in our team, yun yung napansin ko. Kailangan pag OFW, mas mahaba ang pasensya mo, mas mapangunawa ka, at mas mahaba ang PC mo. Hindi sila pwedeng, o dahil yung mga yep, marunong na, dat marunong ka na rin. Actually, kahit sa pagtutok, yung mga yep, hindi mo na kailangang tulungan magtok. Eto kahit matatanda na, tutulungan mo pang mag-closing. Pero wag kang magsasawa kasi tandaan mo, totoo talaga, iba ang hataw ng Pinas, ano, lalo na yung may mga anak, iba talaga. Hindi iba ang hindi mo pwedeng sabihin maduplicate na ako, kayo na yung gumalaw kasi pili ka mga mens. Busy ka na may ginaganyan ka at may pumapasok sa grupo mo or na-duplicate ka nga pero humina naman ang production mo. Pipili ka lang sa dalawa. Pwede namang hindi mo gawin yon pero asahan mo na medyo hihina ang mga OFW. Yun yung sa amin na na-experience ko. I'm not telling na ganun din sa inyo. Kasi it works sa amin. I don't know if it will work sa inyo. Pero if nag-jive tayo, we're on the right path, on the same way, on the same road na tinatahak. Nakaka-relate ba yung mga OFW? Tama ba yung sinasabi ko? Or magkaiba tayo? O, sabi ni Mentor Claire, yes daw, relate. So, ganyan po yung ginawa namin sa mga OFW para sila ay gumalaw. Ganun po. Iba talaga. Iba. Kunwari mga mens, kunwari, meron kaming DR challenge. Pag may DR challenge kami, pag mga Pinas, napakahigpit. Alam niya ng mga taga-GGS, ng mga taga-Avida, yung team namin doon. Alam nila yan. Lalo na yung mga late-late sa amin, yung mga late gumising,
Ganon. At saka actually, meron din kaming sistema nga ng gising-gising. So advantage din sa akin yung alas 10 na tutulog. Gising na ako alas 5. Ako yung pinakaunang nagsisend ng picture sa amin. So pagka mga OFW, may simpatya talaga. Hindi pwedeng kung gaano ka kahigpit sa Pinas, ganon ka din kahigpit sa kanila. Magkaiba siya. Okay? In our case, na-duplicate ako, yung sa Pinas, pinapahandle ko sa mga YEP. Etong OFW, ako talaga, as in ako encoding, lahat ng pay-ins nila sa akin dumadaan, lahat ng tawag dito, lahat ng reorder nila sa akin dumadaan, lahat ng product nila bago ipa-ship sa akin idadaan. Dumating na nga po sa point na yung kabilang kwarto namin ay naging ano na, naging warehouse. Para na lang po akong nakikitira sa mga barley. Ganon. So, ginawa na, ni-rent na ng Team Spain tong unit na kinuha namin dito sa Murato, yung kabila po or yung half nun ay warehouse na. So, tanong, ba't mens hindi mo ipasa? Ba't ganito? Tinry naming ipasa. Ito ha, para makita nyo kung paano yung sakripisyo. Tinry naming ipasa mga mens. Pag pinasa kasi, normally, yung mga empleyado, yung mga, nagkaroon din sila ng mga staff. Normally, ang nangyayari, padala lang ng padala, tapos hindi mindful ang mahalaga sumahod, nagkawala ng product. So ako, take charge kahit na pagod na ako magpa-ship at mag-asikaso niyan, sige, ako pa din. Okay, ako pa din. So sa akin lahat dumadaan, kaya minsan natutuliro na ako sa dami. Okay, eto actually, chinat ko sa Mentor Jen. Tingnan mo yung relationship namin, ganito kami mag-usap. And para alam niya din, ano yung mga ginawa ko para gumalaw sila. Eto, tingnan mo ha. Tinanong ko siya kasi sabi niya, mamaya na ako mag-encode kasi hindi ko matanggihan si Mentor Arian kasi si Mentor Mike, speaker namin kahapon. So, nakakayong tuwanggi kasi biglaan to kahapon lang din. So, itong reply niya, sabi niya, ang topic, paano daw kita pinagalaw? Sabihin ko, Marites is the key. Kasi ganyan nga yung mag-usap. Sabi niya, oo, yun lang yun. Wala nang iba. Tapos mentoring ka mo, magkukwenta ka pa. Ganyan. Tapos sabi niya, ha ha ha, mag-encode pa ka mo. O, ang reply niya, sabihin mo, maghatid din sila sa downline nila sa probinsya ng 10 oras ng gabi, balikan sa Manila. Ito yung time na sinasabi ko mga mens, na give time. Hindi yung basta time lang. Alam niyo ba, every time may umuwi sa amin na OFW, isang batalyon kami sa airport. Tapos ang unang habol agad namin, patingin ng maleta, baka may chocolate. De, joke lang. So, isang batalyon kami sa airport, may dala kaming bulaklak. Actually, nakita ko yan kay Mentor Arian. Sinalubong si Claire. Kami pa yung sumalubong ba? Yung may dala akong bulaklak, Claire, naalala mo yun, Mentor Claire? Yung unang dating mo yata yun. Tapos ang damit ko pa ay relationship. May dala kaming bulaklak sa'yo. Yun. Sabi ko, ganun pala. Pag may OFW, may mga pasundo. Noon yun, mga 2018 yun. Oh, may picture tayo noon, Mets. Lahat siya nakuha ko sa Titans. Sabi ko, ganun pala yun. May mga pasundo-sundo. So di may pagano na din kami, no? May mga pasundo na rin kami. Ngayon mga meds, hindi lang basta pasundo. Natatandaan ko dati, laging sinasabi sa akin ni Mentor Arian, basta may OFW ka na uuwi, treat mo. Ay, totoo yun. Pag may umuwi dito, nante-treat talaga kami. At the same time, di lang basta treat, hatid sundo pa. Naalala ko, kung bakit sinabi niyo ni Mentor Jen, dumating yung time na nag-bonding kami sa Manila, nag-process din siya ng pay-in last year. Wala pa akong sports car noon. Ang gamit ko pa lang noon yung Avanza. Inabot siya ng 8 p.m., wala siyang masakyan. Pero though pwede siyang mag-bus papunta sa province, ginawa ko, hinatid, sabi niya, bayaran na lang daw niya ako. Bayaran na lang daw niya ako para lang ihatid ko siya sa Batangas. Ang layo nun, guys, ha? Mula Manila to Laurel. Hindi siya yung Lipa lang, Santo Tomas, Laurel siya. As in sa may paanan sila nung, as in pag nasa may kanila ka, kitang-kita mo yung bunganga nung Taal. Kaya isa sila sa naapektuhan nung pumutok yon. So, syempre, umuo lang ako. Pero hindi niya alam, hindi ko yun papabayaran at hindi ko talaga siya sisingilin. Ang sagot ko lang, bayad na yan, Ate Jen, nung nag-join ka. Yan ang sagot ko. Ay, pa-mute. Sino pang i-mute natin, guys? Ayan. Ang sabi ko lang sa kanya, bayad na yan natin, Jen, nung nag-join ka sa akin. Okay na yun, advance na yung payment dyan. Huwag mo na akong bayaran. Hayaan mo na yung gas na yan. Tsaka sabi ko din, magpa-pay-in ka na lang ng Jade, yun na yun. So, hindi niya makalimutan yun. Tingnan mo, yun ang sagot niya. Last year pa yun. So, iba pa rin yung may time na imagine mo, hatid mo yung leader mo. Just, alam mo, inatid ko, 10. 2 hours, 3 hours papunta doon. Nakabalik ako dito alas 4 na ng madaling araw. Tapos wala talaga akong tulog kasi dire-diretso drive. Na-try nyo na yung balikan ng Batangas. Ganun. Tas pagdating doon, kumain lang kami ng lomi, tas uwi na. Ganun. Oo, pinakain mo pa. Totoo yan.
pero hindi nawawala sa utak nila mentors. Ganun talaga, hindi nawawala. Sacrifice talaga, hindi basta time lang. Okay? So yan mga mens. O number 2 na tayo. Number 2. Hanggang number 3 lang to mga mens. Ha, mag-encode pa kami. Pasensya na. May next time naman. Pag wala nang tapos na to, eh talagang ano tayo, kwentuhan tayo kahit mga 2 hours. Okay? System. O, nandun na tayo sa time. Pero mga mens, bago ka sumistema, yun munang unang sinabi ko. Hindi pwedeng sistema ka kaagad. Kasi kailangan makuha mo yung loob. Kailangan kung ganito kasi yan, nung nag-start ako sa business, wala naman akong production nun, iba ang relationship namin ni Mentor Arian. Pagka kaming dalawa lang nagbibiroan kami niyan, tawa kami ng tawa. So feeling ko, ano man ang mangyari, kakampi ko siya. Ganon. So feeling ko, kahit anong mangyari, meron akong ate Ayan, yung kasi normally tawag ko sa kanya pag wala naman nakakakita. Meron akong ate Ayan na matatakbuhan or pag malungkot ako, may ate Ayan akong tatawagan. Actually, pag malungkot ako, tsaka yung magdadrive ako mag-isa, tapos inaantok ako, tatawagan ko lang siya. Naalala ko before, pagka na humahataw kami, tatawagan ko lang siya para may kausap lang ako na, alam mo yung nasa NLEX ka, inaantok ka, may kausap ka lang. Tapos mag-hi-ay lang kami ng mag-hi-ay. Yung kwento lang na kwento, tawa lang ng tawa. Ang saya-saya ko lang ng ganun. So feeling ko, hindi siya yung mentor na, ay, nandiyan na naman si mentor, magpapagol na naman. Yung ganun. Alam mo, nandiyan na naman. Ayoko makita sa mentor, tatanungin na naman ako kung hit na ba. Ay, ayoko makita sa mentor, tatanungin ako, ilan ba pinasok mo? Sino nakaka-relate? Yung ganun. So, wag kayong didiretso agad sa sistema. Doon muna kayo sa kuhanin nyo yung loob. Kailangan para kayong magkaibigan, para kayong magkapatid na nag-uusap. After nun, o dahil ayos naman tayo, baka pwedeng gumalaw naman tayo. No, doon na papasok yung system. Kuha ba, mga meds? Doon na papasok yon. Hindi pwedeng bomba ka kaagad. Hindi po pwedeng ano ka kaagad, raratsyada ka kaagad. O ganito yan. Sa system, paano bang sistema? Oh, you first. Paano you first? Bago ka magbagsak sa kanila ng sistema, ikaw muna mismo, may sistema ka. Okay? Yan yung lagi kong naririnig sa mga mentor. Dapat may sistema ka. Ano bang sistema? Ang tanong. O, di ba? Ang tanong. May sistema ka ba? Ano po yung system, mentor? Ang system is yung para kang para kang nagda-drive. Okay, ang sistema ng sasakyan para mag-drive, para umandar ka to 100 km per hour is una, i-start mo yung makina, paka-start mo ng makina, first gear ka, tapos kung automatic yung second, third, fourth, fifth. Ibig sabihin, may sistema na ito yung first, second, third, fourth, fifth, so on and so forth. So dapat may sistema ka, hindi every month, hindi every week, every day. So kami kasi may sistema kami every day. Sabi nung iba, actually nabagsak ko na yung sistema na yan before sa Titan, sa offline. Sabi nila nakakapagod. Frankly speaking, tamad ka pag napapagod ka sa ganun. Di man ako napapagod eh. Di ba? Hindi na, nagpo-produce naman. Umu-okay naman. Actually, mga mentors, magkaiba yung consistency sa persistent. Okay? Consistent versus persistent. Ang persistent, you're doing it with happiness, with encouragement, with enthusiasm. Ang consistent kasi ginagawa mo lang, pero hindi ka masaya, hindi ka consistent. Actually, if you're passionate sa ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Kasi mga mens, pag inisa-isa ko dito yung sistema namin, baka medyo hindi mo ma-absorb. Kasi nakakapagod talaga. Pero masaya naman and nai-enjoy namin. So hindi kami nakakaramdam ng pagod kasi yung sistema po na ginagawa ko sa offline sa mga OFW, ginawa po ng Spain. Mas matindi pa. Pero, actually, na-bless din kami. Feeling ko, pag ikaw, ganun ka, na-eager ka, bibigyan ka din ng leader na ganun. Pag ikaw, yung binagsakan ka ng sistema, tapos, ay, parang ang hirap. Tingnan mo, yung lahat ng leader mo, ganun din. Ganun siya, nakakahawa talaga. Ibibigay sa'yo kung ano ka. Yun siya. So, yung sistema namin, sa mga nakapakinig na nito, may system po kami. Ito yung ano. Number one, ito, mamaya ako ibagsak yung system. Ito muna. You first. Next thing na kailangan mong gawin, duplicate mo sa kanila. Di ba may sistema ka? O pag may sistema ka, sila naman. So, yung sistema namin, pinasa namin sa kanila, mas maganda pa yung kanila. Kasi meron kang lapses eh. May lapses ka. Ang gagawin nila, kung ano yung lapses mo, i-improve nila kung ano yung mas maganda. Syempre parang
para silang kumakain ng isda, parang medyo hindi to okay sa system namin. Alisin ko kaya. Parang hindi to medyo okay, etc. etc. Ganun. Gets? So, ganun siya mga mens. Okay? Pass to the leaders, kagaya na sinabi ko. Ito kasi yung sa amin, alas is the key. Yung alas po, yan yung sistema namin. Ang tawag dyan, ARISE, may meaning yan hindi ko na lang na-edit, ARISE Learning and Accountability System. Maliban dyan sa alas na yan, una, pagising namin sa umaga, lahat ng nasa GC, marami po kasi kami yung GC. Sobrang dami namin GC. Una muna, yung mga taga GGS. So may GC kami doon na kailangan before 9, gising ka na. Usually, and I am proud to say, kung may leader akong nandito, alam mong tama ang sinasabi ko, I'm always, or if not, almost the first to wake up in the morning. Kasi po, kahit anong late ng gising ko, para ba akong nininervyos pag, yung alam ko nang maalimpungatan ako palagi kasi nakakahiyang malate, laging ganun. Siguro 2 years na namin tong sistemang ginagawa, 2020, no, no, 1 year pa lang. 2022 namin to ini-start. Siguro 2 beses pa lang ako na-late. At nung na-late ako, mga 1 minute lang, 2 minutes lang, never yun talagang matagal. So, ibig sabihin, isang taon na pala ako. Pero okay lang naman. Darating din siguro yung time na hindi na tayo ganun. Okay? So, mayroon kaming daily training. Pinasa namin yan sa leaders namin. So, kung meron kaming ganito sa Pinas, meron din silang ganun sa Finland at sa Spain. At ang alas nila ay 1 a.m. Minsan nga speaker pa ako eh. Alam mo yung 1 a.m. mag-speaker ka pa, tapos 4-5 gising ka na. So, sacrifice talaga. So, ganun yung sistema kasi sila na rin ang speaker, sila na rin ang nagtutok kasi mahirapan sila makakuha ng speaker from Pinas dahil alauna ng madaling araw, yung totoo. Ayun yung kasagsagan sa kanila. So may ganun din sila, may pa-attendance din, may graduation din. So, yaang sistema na yan ay galing kay Mentor Arian at Mentor Mike. Kaya kung wala ka niyan, malaki ang namimiss mo. Kasi ito kinuha ko, binagsak sa amin yan nila Mentor Arian ay April 2022 dyan sa Lansangan Restaurant sa Quezon City. Hindi ko makakalimutan yun. Binagsak nila sa amin yan. Sabi ni Mentor Arian, iba pa namang mag-warning yan. Siyempre, iba relationship namin eh. Pag ako ang binantaan nila, nanginginig talaga ako. Sabi niya, ayaw ni Coach Mike na hindi siniseryoso. Kaya ito, ipaalam ko lang din sa kanila, hanggang ngayon, dire-diretso. Walang tigilan. So yun yung nangyaring sistema kung bakit dire-diretso din yung production ng OFW kasi kinopyan nila. Basta ano mga mens, syempre pag nakita mo yon na everyday may training, may pa-attendance pa, may pa-picture pa, nakakapagod talaga yung mga mens, sa totoo lang. Kasi everyday sa Pinas, meron kasi kaming Pinas na ganun, alas 3 naman. Never akong umabsent. Promise. Siguro pinaka-worst na yung nawalan ako ng signal dahil nasa shoot o kaya nasa fan drive, yung mga ganun lang. Pero never akong umabsent. Nakakapagod talaga. As in, kasi minsan, ako pa yung nag-a-attendance. So kaya kailangan bago lahat ng gagawin ko, ititigil ko kasi mag-attendance ako. Normally, nakakalabas ako ng bahay, DHL ako after alas pa. So, medyo ano talaga siya, medyo kakain ng oras mo. Pero kung mahal mo naman yung ginagawa mo, mamahalin mo talaga siya. Okay. Ito, number 3. Kung paano namin sila na patagal. Ito na yung last, okay? Ano oras na ba mga mens? 9:51. Tagal ko din pala nagsalita. Okay, last na to mga mens. Number 1, si Mentor Jen kasi nag-iba ang hataw nung naglabas siya ng car. Actually, antayin niyo yung sports car niyan. Diyos ko po. Hindi matatapos ang taon na to na walang naglalabas ng sports car. Feeling ko is first Mentor Claire, no? First sports car achiever ng Barcelona, Spain. Tama ba? Or ng Spain. May mga naka-sports car na ba sa Spain? Wala pa, no? So siya ang first sports car ng Spain at siya rin ang naniniwala kami very soon ang first diamond ng Spain. Okay? So, ang ginawa namin sa kanya is napansin niya rin nung naglabas siya ng car, nanginig siya at napahataw siya ng todo. Yan yung susi. Siyempre, nakuha ko ng loob, pinasahan ko ng sistema, o dito naman, resulta. Yan ay sunod-sunod. Hindi ko yan sinasabi, yan yung tama, pero that's based on my experience. Kasi bagong gawa nga yung PowerPoint eh. Inanalyze ko lang, ano bang ginawa namin? So, sunod-sunod siya. Kunin mo yung loob, give time. Number 2, pasa mo yung sistema nyo, tapos resulta na. Okay? So, ang resulta, car. Kapag kasi nung may car siya, to be honest mga mens, ang sahod niya, sakto lang sa pangkain nila, pangbayad ng renta, sakto lang. So, nung nagka-car siya, ang pambayad niya talaga dun yung pang-IAM.
May mga time pa nga na muntik na siyang ma-delay. Partida OFW pa yun, ha, ma-delay sa monthly. Kasi nga, sakto lang talaga. Imagine nyo guys, if ang pera ng, eto sa mga OFW, makaka-relate kayo, nakabisado ko na yan. Akala ko dati mayayaman OFW. Pero dahil kausap ko sila palagi, kapag pala sumasahod kayo at ipapadala nyo lahat sa Pinas, malaki. Okay? Kaso hindi pwede yun. Kasi ang pamilya nila ay nasa Spain. Doon kumakain, may dalawang nag-aaral, private pa yata yung pinag-aaralan. Tapos nagrenta pa sila ng bahay na napakaliit daw. So, kulang. Kasi ang laki ng expense doon. Tama ba mga med sa mga OFW dyan? Kung ipapadala nyo dito, okay. Kaso hindi pwede yun. Ano, hindi ka nakakain. Lahat nasa Pinas. Aantay, makakakain ka pag uwi mo pa ng Pinas. 'Di ba? So, ang pangit naman nun. Lalo na may anak kang pinag-aaral. So, nung nagka-car siya, break even lang talaga yung, ano, yung pera niya. Wala talaga siyang pang-buff. Lumaki sales niya. Promise, lumaki sales niya. Eto, responsibility. Paano ang responsibility? Oh, mens, ito sabi ko kay Ate Jen. Ate Jen, parang hindi naman bagay sa iyo ang nagtotok kang naka-cellphone. Bili ka MacBook. Pinabili ko ng MacBook. I-swipe mo sa credit card. Pinaswipe ko sa credit card. Ayun, hinuhulog-hulugan niya ng monthly. Ay, maliban sa car, may responsibility pang monthly na MacBook. Kasi sabi ko, hindi bagay sa team natin, mother mens ka dyan, naka-iPad ka lang. Yung iPad niya, yung napanalunan pa sa Team Blast. O sabi ko, yung ano, yung MacBook MacBook Pro, wag yung Air, Pro tayo. So, napilitan, talagang mapapahata, walang pambayad, may kotse na, may ano pa. 'Di ba? O rank up, Ate Jen, kailangan nating i-hit yung ano mo kasi ikaw ang susundan dyan ng grupo mo. Ganyan. O ngayon, claim na yan, no, siya yung latest emerald ng team namin. No? Ini-encode ko lang. After nito ma-encode, ipapa-confirm ko lang tapos na. 'Di ba? Under her organization, ito ha, under her organization, meron kaming 6 na rank up this month. Meron kaming 5 sapphire and meron kaming isang emerald. So, kanya lahat yun. Under ng organization niya yun. 'Di ba? And millions. O, kunwari, alam niyo ba nung nag-million siya? Sabi ko kay Ate Jen, i-hit mo yung million mo, Ate Jen, kasi hindi ka susundan ng, mas nauna pa sa'yo sila Jeff, downline niya sila Jeff. Nauna pa sila sa'yo si ganito, si ganyan. So, nag-million siya. Alam niyo na nag-million siya, pinag-goal ko yan. Ilan na lang ba kulang mo sa Give Me 5? Abunuhan mo na yan, i-workout mo na, wita, may parada ka naman. Nag-abuno siya. 5 gold, 5 Give Me 5. Para lang 5 silver, nag-Give Me 5 siya. Hinabol niya kasi yan dun sa Blast Fire Up. Kasi may cut-off, di ba? Hinabol niya. O pagka may result na ganyan, mapipilitang gumalaw. Kasi may mga ganyang kalakaran. Okay? And ito pa yung kinakagigilan nila. Actually, ano to if mapapansin nyo, pagdating ng Tuesday, hindi nyo lang siguro friend yung iba, pero requirement sa amin yan. Requirement sa core ko na every Tuesday, mag-send tayo ng income, whether malaki or malait. Hindi tayo nagpo-post. Ang lagi kong katwiran, hindi tayo nagpo-post para ipakita sa ibang grupo na mas malaki ang check natin sa kanila. No. Kasi ang goal natin, kaya tayo nagpapakita nun, hindi palakihan na, ay, mas malaki check ni Mentor Juan, ni Mentor Vicky, kunwari. Mas malaki ang check ni Mentor Vicky, hindi mo na ako magpo-post, nakakahiya. Hindi tayo nagpo-post para maipakitang malaki ang check mo. Nagpo-post tayo kasi yung check mo, malaki pa rin yan sa mga tao sa labas. So para sa inyong mga men, share your income. Mas okay mga men kung ang share nyo yung weekly. Mas okay. Para real. Mas okay yun. Sa akin lang mas okay yun. Whether malaki yan or maliit, at least may date kasi yun eh. So nakikita nila na weekly, that is your progress. Malaki man yan or maliit kasi may mga nababaliw na prospect mo sa labas. Tandaan mo, kaya ka nagpo-post hindi lang para sa audience mo na member na ng IAM. Kaya ka nagpo-post para sa mga hindi pa member ng IAM. So kung ang cheque mo, kunwari 20K lang, ang liit kasi ang lalaki nung kanila. Ano ka ba? Isang buong sahod na yan sa labas. O kunwari, ang cheque mo lang 5K, ang liit naman means 5K. Ano ka ba kinikita yan ng mga OF ng mga empleyado? Tumatayo yun ng 8 to 12 hours. Yan, kinita mo lang na nakaupo sa bahay pa, cellphone ka lang. So i-post mo. Kasi little or big, still it's a progress. Small or huge, still it's kita. 'Di ba? So, paano matutuwa si Lord na bigyan ka ng blessing kung sa maliit na blessing nahihiya ka kasi ay no, kaya ang lalaki kasi ng check nila. Ay wala kang pakialam, hayaan mo sila doon. Hindi ka naman nagpo-post para sa kanila. Para sa iyo 'yun. Sorry po, mahina lang signal ko. It's okay. Okay? So actually we're done. Pero it's one of the result. Hindi pa man napopost yung mga poster, pero ito yung isa sa mga resulta ng ating pagpapagal sa aking direct referral. I am proud kasi kahilera na siya ng mga diamond.
top mover international, top 4 po si Mentor Jeneline Marceliana. Isa pa sa aming grupo, ito po kakapost lang yan, isa pa under our team, Rosy Laylin Kayabyab from Spain din. Ayan, makikita nyo. So, kahilera na niya yung mga diamond, sila Mentor Jogralin, sila Mentor Claire, o, at saka sila Mentor Saisa, o, di ba? So, goal natin, top 1 na siya next time. Goal natin, top 2 na siya next time. Papalitan ka daw, Mentor Claire. Di ba? Wala namang masamang mga harap. Di ba? Mentor Claire, ipaubaya mo na yung ano kasi magiging Hall of Famer na sa Mentor Claire. Di ba? So, ayun, no. Lakas ng tawa. Naririnig, nakakaps pa. Naririnig ko yung tawa niya sa tenga ko eh. Ayun lang mga mens. I hope may natutunan kayo. Exactly mag 1 hour. So, 9:58 kasi may gagawin talaga ako. Pasensya na. If sobrang bilis lang. Pero I hope you learn something from me kung paano namin binild. Again, ulitin ko lang, no. Number one, give time. Very important na bigyan mo sila ng oras. Hindi yung puro ratsyada agad. Okay, number two, dapat may sistema ka kasi dominantehin kita ha. Kawawa ang grupo mo kung wala kang sistema. Nakakaawa ang grupo mo, ikaw ang upline nila. Wala kang pakialam. Magkaroon ka man lang ng sistema, magka-team day ka man lang, magpa-incentive ka man lang. Ayun, nakalimutan ko rin, may incentive akong bibigay. Actually, namimigay ako siguro bukas o sa isang araw after naming mahito ng isang iPad at saka 20,000. O, di ba? Generous. Mas malaki pa yung pinamigay ko kay Mentor May. 50K lang kay Mentor May, mas mahal pa sa 50K yung pinamigay ko. So, ayun, 'di ba? So, ibigay mo man lang yung nararapat para sa leaders mo. And at the same time, ano pa ba? Yun, results. So, kailangan step by step siya. Parang 1, 2, 3, hindi pwedeng 3 agad. Sunod-sunod. So, yun lang po. I hope you learned something. And thank you so much, Mentor Arian, for inviting me. If you haven't subscribed to our channel na hindi na updated dahil sobrang busy na, please do subscribe po at ayusin natin yan. Ano, para marami kayong mga video na pwedeng makuha sa ating pang-presentation. Ganyan. Okay, so thank you so much. God bless and see you around pag nakita kita sa office. Okay, Mentor Claire.